Marcos resign! Marcos resign! Okay, pag may bumubusina. Bakit Marcos resign, ano? Ang pinakapunot dulo ng ating pagtitipon-tipon ngayon, itong corruption. Ano yung mukha ng corruption? Kasi kailangan may mukha yung kalaban natin eh. Nitong nakaraan na earthquake sa Cebu, di ba, tayo'y tumulong, nagpadala tayo ng mga tulong. Doon sa Cebu, si VP Inday, unang-una nandun na, migay na. Walang nakakaalam. Di siya kinover ng media. Walang kahit ano. Marcos resign! Marcos resign! Okay. Every time may bubusina, sasagot tayo ha, ng Marcos resign! Marcos resign! Okay. Basta may bumusina. Okay. Kahit ano yung sinasabi ko, basta may bumusina, makisama tayo. Bakit? Kapwa Pilipino natin yan. At nagpapadala sila ng mensahe sa atin na nakikiisa sila sa atin. Hindi man nila tayo pwedeng tigilan, pinaparinig at pinaparamdam nila sa atin na Marcos resign! Marcos resign! Okay. Habang nag-iintay tayo, may kwento ko. So during the earthquake, matapos yung earthquake, mayroong naman dumating na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Ang saya. Okay. Kita nyo? Yan ang mga kababayan natin. Maraming naniniwala. Marcos resign! Okay. Ang galing. Okay. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Oh, bigyan niyo akong 5 minutes. Okay, game. So, during the earthquake, may mga dumating din naman na ayuda galing sa gobyerno. May relief goods, yan, may bigas. 20 pesos nga lang. Pero dumating, may nagutom na isa doon sa mga rescue and relief workers kasi dumating na yung mga truck ng relief goods. Lumapit yung isa, sabi yung isa sa mga doktor natin, gutom na buong araw tumutulong sa ating mga mamamayan dito. So, tumutulong na. Alam mong sinabi sa kanila, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Diba? Alam niyo kung bakit ginagawa ko yan? Para alam nila nakikiisa din tayo. Para nararamdaman ng mga tao na hindi man natin sila kasama dito, tuloy-tuloy yung ating pakikibaka, tuloy-tuloy ang Marcos resign! Marcos resign! Okay. So, ibig sabihin, nung nasa Cebu, yung isang doktor yun or relief worker, hindi pinakain kasi sabi, intayin niyo muna. Mag-intay muna kayo kasi hindi pa daw mamimigay ng relief goods dahil wala pa si BBM. Saan ka nakakita? Yung presidente, kunwari magbibigay ng ayuda, pero pinag-iintay niya yung mga gutom. Hindi lang yun. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Pinag-intay ng presidente ang mga taong gutom. Marcos resign! Marcos resign! Ang galing. Okay. Ibig sabihin nun, pagka pinag-iintay niya, kasi gusto niya may coverage. Gusto niya may photo ops, tapos parang graduation, di ba? Aabutan niya.
yung mga biktima, yung mga nasalanta, aabutan niya ng ayuda. Tapos gagawing photo ops. Ang tawag nun, korupsyon. Kasi ninanakaw niya. Ang ninanakaw niya sa ating mga kababayan, dignidad. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yan. Very good. Sila na rin ang magdadala ng mensahe natin sa iba, di ba? Ang mukha ng korupsyon ay yung nakaw. Ano yung magnanakaw? Nagnanakaw hindi lang ng pera, ng dignidad natin. Isipin nyo, nanlilimos tayo ng pera na ating nilaan, ating binayaran na bilang buwis. Pag-iintayin nila tayo ng serbisyong bayad na. Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms. Yung flood control, isang paraan yan para protektahan tayo at di tayo malunod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin, dignidad natin, pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye na hindi tayo hino-hold up, di tayo nag-wading sa baha. Mahina. Teka, mahina. Pag malakas. Ano pa yung ninanakaw sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera na yun? Crime enforcement, law enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin, magigiting ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno doon uli sa pwede na. Marcos resign! 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 Dami. Woo! Marcos resign! Kamusta ang kontrata? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Woo! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Muli, hindi pera ang ninanakaw sa atin. Serbisyo, infrastructure, kasama dyan ng flood control, law enforcement, depensa sa ating sariling bayan, pati dignidad natin bilang mga Pilipino. Binibenta ni Marcos dignidad ng Pilipino sa mga dayuhan. May mga dayuhan na ayaw ng Duterte. Sila po ay nagdidikta sa ating Pangulo. Pati ba naman yan? Pati yung kapirasong respeto para sa Pilipino sa buong mundo, nabenta na o ninakaw na. At some point, hindi na natin pwedeng tiisin. Minsan, di ba,
sinasabi natin, magbabago din yan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sumali na kayo! Very good. Para dun sa mga nanonood sa atin sa live, sa social media, live ba to? Yes! Live kayo? Sali na kayo. Sali na po kayo. Kasi, ganong katagal natin titiisin to? Anong sasabihin natin? Anong ipagmalawalaki natin sa mga apo natin 5 years, 10 years from now? Na pinayagan natin, ninanakawan tayo, ninanapastangan ng ating karapatan, tapos ginugoyo pa tayo, budol na naman. Naggagawa sila ng investigative commission daw. Ano yung ICI na yan? Bakit hindi police? Bakit hindi NBI? Bakit hindi ombudsman? Bakit kailangan gumawa pa ng panibagong investigative committee na Marcos resign! Marcos resign! Bakit kailangan gumawa ng committee? Mismo. Unang-una, para bumagal. Dahil mabagal, sino yung nakalabas ng bansa? Saldi ko! Dahil mabagal, at takot din yung ibang mga opisyales, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Romualdez. Tingin nyo may makukuha sila? Wala! Walang transparency! Correct. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa mga kababayan natin dyan sa mga sasakyan, sali na kayo dito! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So nag-create ng ICI para bumagal, para merong mga hindi masama, para may pagkakataon na matago pa yung ebidensya. Hindi niyo pa napansin? Kailan nag-announce si Presidente Marcos na na-discover niya ang flood control issues? Marcos resign! Hindi ba kayo nagtatanong? Bakit na-discover niya? Tapos lumampas 1 o 2 linggo, bago siya nagkaroon ng bright idea, nagagawa daw siya ng isang investigative body. Hindi niya sinabi sa atin kung bakit sa tingin niya walang kakayahan ang PNP o ang NBI o ang ombudsman na mag-imbestiga. Basta gagawa daw siya. Nang sa gayon, mapanagot daw ng mga magnanakaw yung kanilang ginawa. Pero yung totoo, after those 2 weeks, ang tagal pa bago nagtalaga. Sino ba ang magiging bahagi ng ICI? O ito na pangalanan, si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Ito naman si Mayor, nag-imbestiga talaga. Hindi siya nasabihan na, uy, charot-charot lang to. So, nag-quit si Mayor Benji. Dito magal na naman, another 1 week. Sabihan ba naman si Mayor Benji, isa sa pinakamagaling na investigador na nanggaling sa PNP, yung nag-imbestiga ng SAP 44. Yung taong hinihirang dahil sa galing niya mag-imbestiga. Sinabihan siya ni Marcos na, bakit ka nag-iimbestiga? Alain nyo? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign!
Isa yun sa dahilan kung bakit kailangan na natin mag-isip. Sabihin ba naman dun sa pinakamagaling na investigador, bawal ka mag-imbestiga. So, bukod pa dyan, eto na. So nag-iimbestiga na sila. Pero walang transparency. Bawal daw tayong magtanong at hindi sila nagpa-presscon at hindi sila nagkikwento kung anong pamamaraan ng pag-iimbestiga. Hindi nila sinasabi kung ano sinasabi ng mga witness. Wala silang sinasabi kung ganong katagal pa ito. For all we know, baka abutin to ng 2-3 taon. O kaya, maalala natin, nung panahon ng tatay ni BBM, mayroong Agrava Commission para imbestigahan yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ano nangyari sa Agrava Commission? 2 yung report. Yung isang report, mga sundalo daw ang pumatay. Doon sa pangalawang report, wala daw kinalaman ang Pangulong Marcos at ang kanyang mga opisyales doon sa pagkamatay. So anong nangyari? Nagkaroon ng komisyon pero walang maliwanag na mga resulta dahil 2 yung report. Ngayon, ginagawa ni BBM yung ginawa din ng tatay niya. Nagkikreate ng isang investigative committee pero ang totoo niyan, meron ba tayong ini-expect na resulta? Pagkakatiwalaan ba natin sila? Alam nyo, ito yung nakakatawa din sa Pangulo. O dito sa lalong-lalo na pag nagbabardagulan tayo sa social media. Yung presidente, nakadiscover ng katiwalian. Tapos, pagkakatiwalaan natin, yung mga na mag-imbestiga tungkol sa katiwalian din. So, anong tawag doon? Correct. At hindi lang lokohan yan, budol yan. Binudol na tayo nung eleksyon, papabudol pa ba tayo uli? Pero yung totoo, ang presidente, hindi niya nakikita yung mga yan. So nung question na natin itong ICI, ano yung unang sinabi niya? 1 week later, may bago siya. Ang sinasabi niya, ang Duterte pala, si Rodrigo Duterte pala, grabe pala sa flood control. Paano napasok ang Duterte? Nung umpisa pa lang, nung sinasabi ni BBM, Marcos resign! Umpisa pa lang, pinag-uusapan pa lang yung ICI. Tinanong na natin, baka naman gumagawa lang kayo ng investigative body, pero iuuwi nyo pa rin kay Duterte. O, yan na nga yung nangyari last week. Biglang may statement si Pangulo, grabe pala si Duterte. Nagulat ba kayo? Hindi na nakakagulat yung mga ginagawa ng ating Pangulo. In fact, nakakalungkot na. Hindi niya makontrol yung nakawan, kaya gumagawa siya ng gimmick. Yung gimmick na yon, para hindi natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga magnanakaw. Gumagawa siya ng gimmick, gumagawa siya ng kontrobersya para uli pagbintangan ang mga Duterte. Bakit kailangan niya magbintang ng ibang tao? Kasi ang sarili niya, ang sariling gobyernong Marcos, walang nagawa. Pinagtatakpan lang niya yung kakulangan ng gobyerno niya by accusing somebody else na gumagawa ng krimen. Ganyan ang bardagulan yan sa social media. Diba? Kunwari, sasabihin namin, ganito ang batas. Ito yung mali na ginagawa ng mga tao ni Marcos. Papasok ang troll. Anong sasabihin ng troll? Ikaw nga ganito ginawa mo eh. So yun yung equivalent. Ang ginagawa ni Presidente Marcos is, sinasabi natin,
Ang daming korupsyon sa Marcos administration. Ang sinasabi ni BBM, ang mga Duterte nga malala. May mali dito. Tinuturuan niya tayo ng maling rason. Tinuturuan niya tayo na mawalan ng interes doon sa katiwalian ng Marcos administration. At instead, siniset up niya yung mga Duterte bilang mga kriminal para sila ang pagtutuunan ng pansin. Etong problema, nag-work ba? Naniniwala ba kayo sa kanya? Hindi! Naniniwala ba kayo na lahat ng ito kasalanan ng mga Duterte? Hindi! Bakit kailangan pagbintangan ng mga Duterte? Dahil kay Sara. Isang Inday Sara Duterte! Duterte! Inday Sara! Duterte! Isa pa, Inday Sara! Duterte! Yun ang dahilan kung bakit nagwawala ang presidente ninyo. Pero, ang nakalimutan niya, tayo, bawat isa sa atin dito, at bawat isang mga mamamayan, yung mga nanonood sa atin, lahat tayo may karapatan. At isa sa karapatan natin ay magsalita at magpahayag. Magpulong-pulong katulad ng ginagawa natin dito. Karapatan natin ito. Ito ang sandata natin sa isang tiwaling administrasyon. Gusto ninyong magnakaw? Pues, isisiwalat namin. Gusto ninyong magnakaw? Pues, hindi nyo kami mapapatahimik. Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin natin? Alam nyo ba kung ano yun? Correct. So ang ginagawa natin ay pinapantayan natin yung lakas at puwersa ng ating mga opisyales. Dahil binigyan din tayo ng lakas at puwersa ng saligang batas. Yung karapatan natin na pwede natin i-criticize, punain, at sumigaw dun sa kinatatakutan ni BBM na phrase, which is Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Para sa mga kababayan natin, sa ngayon, mukha lang tayong konti. Pero ang totoo niyan, marami tayo dahil mayroon tayong social media. Hikayatin natin ang ating mga kasama. Come, let's join us. Samahan tayo dito. Kasi ang totoo niyan, bibigyan lang tayo, rirespetuhin lang ng administrasyon kung nakikita nila tayong nagkakaisa. Sa ngayon, kasama na sa pambabastos ng budget, sa pambabastos at paglalapastangan sa ating mga karapatan, kasama din yung pambabastos sa ating iniisip at ating hinihikayat. Muli, manawagan tayo, magparami tayo, at magsama-sama tayo sa isang malakas na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Huwag po tayong titigil. Kaya sinasabi ng mga kasamahan natin dito, tuloy-tuloy natin ito. Alam niyo kung bakit? Kasi tuloy-tuloy din yung pagnanakaw. Di sila tumitigil. Nagkakaroon lang ng konting hiya dahil ang lakas ng boses natin. So kailangan lakasan pa natin. Magpadami tayo, lakasan ang boses natin kasi hindi sila titigil. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Muli, ako po si Trixie Cruz Angeles, nagpapasalamat sa inyong lahat dahil magkakasama muli tayo. Tuloy-tuloy na to. Maraming salamat! Maraming Maraming salamat! salamat! Attorney Trixie Cruz! Okay, pero bago po tayo dumako dyan, may isang lumapit po sa akin kanina yung may-ari ng tindahan. Baka napulot po ninyo ang kanyang cellphone. Baka pwedeng pakibalik na lang po dito sa entablado. No, kawawa naman si ate doon na nagtitinda. No? At isa pa, kakabasa lang po ng chat ni Kiko Balsaga. Oh. Ang sabi niya,
Ano? ay 9:30 siya makakarating dito. Okay. Kaya lahat, kung pwede lahat ng nasa gilid ay pumunta na sa harapan. May mga tarpaulin tayo, pwede nyo pong upuan. Yung ibang napapagod, dito po tayo lahat sa harapan. Sa gilid, sa likod, wala po. Hindi po wala sa likod, ang laban nasa harapan. Okay, Okay? Pater. Okay. Sino ito magsasalita ito? Okay, mayroon tayo susunod na magsasalita. Oho. Walang iba kundi si Commissioner Raymar Mansilungan mula sa mga senior citizen. Palakpakan po mga kabayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Naimbag nga rabi at kayo amin masanto siya labi at si kayo amin maya pabengi po maray na banggi nga yung gabi sa tanan. Hindi po ako politiko, so hindi po ako marunong nung drama na kailangang mag-resign lahat. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung pong corruption, hindi lang po sa flood control. Meron po tayong 12 milyon na senior citizen. Meron pong batas na nagbibigay ng social pension. Yung pong social pension na yon, 1,000 a month. So meron pong 4 na milyon na binibigyan ng 12,000 a year ng DSWD. Yung po nag-umpisa noong 2010, pero nung pong 2019, nung panahon ni PRRD, nagkaroon po ng commission. Doon ako napalagay, National Commission of Senior Citizen. Yung pong batas na gumawa sa amin, ang sabi yung trabaho ng DSWD ililipat sa NCSC. Yung pong pamimigay ng DSWD ng social pension hanggang ngayon cash, 4 na milyon na senior citizen binibigay nila ng cash. Ayaw nilang gumamit ng cash card. Naintindihan niyo po yan? Pag gumamit ng cash card, hindi pwedeng dayain. Kasi bangko ang yung pong senior citizen, land bank ang maglalagay sa account nila, magwi-withdraw sila. Magmula noong 2010 hanggang ngayon, ayaw baguhin ng DSWD. Sa susunod na taon po, 54 billion yung pamimigay ng DSWD. Noong pong September 18, naglabas si BBM ng executive order. Ang National Commission of Senior Citizens ililipat sa DSWD. Galing sa Office of the President. Wala pong problema yon. Ang problema yung social pension ayaw ibigay ng DSWD. Pumirma si Marcos, si BBM ng executive order na DSWD ang magpapatuloy ng pamimigay ng 54 billion na social pension. Pagka po dinaya ng DSWD ang 10%, meron po kaming balita na maraming mga patay na nakakakuha pa sa social pension. Meron po kaming balita na padded yung pamimigay nila ng pera. Pagka po 10%, ibig sabihin ang makukurakot ng DSWD 5.4 billion. Pagka po 1% na lang, 540 million. So ang pakiusap ko po, intindihin po natin, hindi po flood control lang ang corruption. Marami pong corruption sa mga ahensya ng gobyerno, kasama na po ang BIR, ang LTO, ang customs, pati DSWD. So pakiusapan niyo po yung ating mga kasamang senior, yung po mga nanay at tatay ninyo, na baka pwedeng gumawa sila ng paraan, mag-ingay sila. Ipamukha natin sa taong bayan na kinukurakot ng DSWD yung social pension, kaya ayaw nilang ilipat sa NCSC. Wala po ako sa NCSC ngayon, so hindi po yung pagiging commissioner ko ang dahilan. Hindi na po ako commissioner.
Ang sinasabi ko po is bantayan natin. Sabihin natin sa ating mga kapwa, lalo na sa mga senior citizen, niloloko tayo ng gobyerno. Pakiusap natin, isigaw natin, tanggalin sa DSWD yung social pension para maipamahagi ng tama. Hindi lamang po yun. Meron din po yung mga riders natin. Yung pong mga riders, pagka nagparehistro kayo ng sasakyan, pagparehistro kayo ng motor, meron pong additional na 80 pesos na sisingilin sa inyong LTO. Simpleng-simple po yun. Magdadagdag ng 80 pesos ang 14 million na registered vehicles, 1.12 billion. Saan pupunta? So, bakit ayaw ng DSWD na gumamit ng cash card? Bakit gusto nilang cash yung pinamimigay nila? Hindi po natin sinasabing merong korupsyon. Pero bakit magmula nung 2010 hanggang ngayon, napakadali namang bagdaan sa bangko? Bakit ayaw nilang ipamigay through cash card? Bakit gusto nila na pinamimigay ng cash? Nung nakaraan po, mayroon tayong akap. Meron tayong tupad. Yung tupad sa DOLE. Ano po ang nangyayari? Politiko ang nagsasabi, hindi DOLE. Hindi DOLE yung mamimili nung nangangailangan. Politiko ang magsasabi. Yun din po yung gustong gawin ng DSWD. Si Rex Gatchalian po yata, yung secretary ngayon, mukhang gustong tumakbong senator sa 2028. Kaya ayaw niyang malipat sa NCSA yung 54 billion na social pension. So isigaw po natin, hindi lang po flood control ang corruption. Marami pong corruption sa gobyerno. Hindi natin napapansin. Billion-billion din po ang halaga niyan. So panahon na po para palitan. Paano natin gagawin yan? Ipamukha natin. Kahit sino ang makausap natin, lalo na yung mga senior, ipamukha natin, corrupt yung DSWD. Kinukurap nila yung social pension, 54 billion. Kapag ka po naisisigaw natin yan, baka naman magdalang hiya. Baka naman po, baka magdalang hiya, baka sakali. Doon po sa Japan, merong minister ng transportation, merong minister ng highway, nagiba yung tulay, siya yung minister nag-resign. Dito sa atin, nagiba yung tulay, nagturuan. Hindi ko po alam kung may pag-asa pa tayo, pero siguro, aanyayahan in closing, aanyayahan ko rin po kayo, meron po kaming ginawang 3 a.m. prayer. Meron po kaming ginawang grupo na tuwing alas 3 ng madaling araw, hinihikayat po namin lahat na magdasal. Ipagdasal natin na mahimasmasan si BBM para gawin niya yung dapat niyang gawin. Maraming salamat po. Okay.